Pinalaga ng isa sa mga miyembro ng Nation P-pop girl group na BINI na si Maloy Recalde ang mga kumakalat na tsikang may namamagitan sa kanila ng singer-songwriter na si Rico Blanco. Trending kasi ngayon sa social media ang larawan ng dalawa habang nasa La Union kung saan makikitang magkatabi sila at tila papatawid sa kalsada. Bukod pa rito, may mga larawan ring ibinahagi ang mga miyembro ng Ben and Ben na sina Pat at Agnes kung saan makikitang kasama nila sina Rico at Maloy pati ang iba pa nilang mga kaibigan. Agad ngang umani ng samot-saring komento mula sa madlang people na nagbigay ng mali siya sa pagkakasama ng dalawa. Maloy Rico spotted in La Union, may something ba, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, "Huy, is this a new song collaboration? Can wait." Rico, wag si Maloy, may lucky heart. Di pa ako ready mag-move on, sabi naman ng isa. Ngunit napos na agad ng dalaga ang kumakalat na chika at pinabulaanan ng chikang may relasyon silang dalawa. "Stop spreading fake news please lang," saad ni Maloy kalakip ang screenshot ng headline ng isang news site. Maging ang mga fans nito ay nagreklamo at sinabing dapat raw ay magsuri ang writer ng article sa dalawa dahil sa mali nitong ibinalita. Sa ngayon ay wala pa namang komento si Rico hinggil sa chikang nililing siya kay Maloy. Ang anak na si Talita Maria Luna Soto o Tali ay isa sa dahilan kung bakit nagsampa ng 19 counts of cyber libel ang TV host actor na si Vic Soto noong January 9 sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 laban sa direktor na si Daryl Yap. Ito ang ipinagtapat ng legal counsel ni Busing Vic na si Atty. Boco de la Cruz sa panayam niya kina Nanay Christopher Min at Romel Chica sa programang Christopher Minute sa True FM 105.9 sa Mega Manila kahapon ng tanghali. Yung bata, Tali, binubuli sa eskwelahan, bahagi ng kwento ng abogado. Kung si Busing Vic lang ang masusunod ay ayaw na niyang patulan ng isyong ito dahil sanay na siya. Tinanong ni Nay Christy kay Atty. Boco kung ano ang mga sinabi ng TV host actor sa kanya nang magkaharap sila. Ang sabi po niya ay sanay na siya sa mga ganitong pakulo. Mga pakulo ito sa paglalayon na magbenta ang pelikula o programa, normal ito. Kaya lang ang sabi niya Vic ang hindi niya matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa o pamilya ay nadadamay na. May mga threats na natatanggap yung pamilya lalong-lalo na sina Miss Pauline Luna Soto. Kung makikita nyo ang mga comments na may mga threat na ire-rape, sabi ni Atty. de la Cruz. Yes, may mga rape threats, may threat nagkikidnapin ang anak at yung bata binubuli sa eskwelahan. Ito yung mga bagay na hindi matanggap ni Bossing Vic na bakit pati ang mga pamilya ay nadadamay sa isang irresponsableng pahayag ng mga bagay na wala namang katotohanan, pahayag na abogado ni Vic Soto. Tinanong naman ni Romel Chica na baka raw sa kabuuan ng pelikula ay hindi naman ganon ang kahihinatnan. Iyon ang kanyang palusot. Whitewashing daw sa dulo. Ipapakita raw sa pelikula na hindi totoong nagkaroon ng ganong case at hindi raw kasama ang Tito Vic and Joey. Ano po ang masasabi niyo, attorney? Tanong ni Nay Christy. Hindi naman talaga, wala naman talagang rape. Gawa-gawa lang naman talaga yung aligasyon na rape. Pero ang kaso kasi ay sinampa hindi dahil sa pelikula. Ang kaso ay isinampa dahil sa teaser video na inilabas nga. Ngayon yung intensyon ng may likha ay hindi malaga sa kasong cyber libel. Kahit ang layunin mo ay maganda, kung may pangako o balak mong kumbambyo sa pelikula ay hindi na yun pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon ay naglabas ka ba ng teaser video na mapanira sa isang tao? Ito ba ay pinost mo publicity at dahil dito ay napinsala mo ba ang reputasyon ng isang tao? Ang sagot po rito ay oo. So ano man ang iyong good intention ay hindi ito depensa, paliwanag ng legal counsel ni Vic. Oo, malisyoso, napakamalinaw, binanggit ang pangalan ni Vic Soto, saad ni Christy Permi. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.